Hello guys, may binili nga pala ako. Ito yung canely o yung cinnamon powder sa English. Tapos yung Yustolepa. Sinabi ko dun sa ka-workmate namin na lokal na titikman ko kung bakit gustong gusto to ng mga Finnish. Ang sabi niya sa akin, dessert daw nila yan. Tapos takanta sila bakit lalagyan ko ng tinapay. Sabi ko naman sa kanya, nasanay kasi kami na yung cheese pinapalaman sa tinapay. Tapos natawa siya. Kasi nga, itong cheese daw na to ay pang dessert talaga. So, ang tinuro niya sa akin kung paano siya kainin ay ilalagay daw sa microwave. Tapos, bubudpuran ng cinnamon powder. Kaya ngayon, susubukan natin yung mga finished thing. Inamoy ko nga muna kasi baka mamaya iba yung amoy. May mga keso kasi talaga na mababaho. Pero natural yun na mabaho. Kaya itong Yustolepa, wala siyang amoy. Dun palang nagkasundo na kami. Mukhang magugustuhan ko siya. Hiniwa ko nga muna kasi ayoko naman gawin lahat kasi baka masayang lang. So, tinesting ko muna ng maliit para kung di ko siya magustuhan, hindi masasayang lahat ng Yustolepa. Yusto kasi sa Finnish, ang cheese ay Yusto. Tapos yung lepa ay tinapay. Kaya akala ko palaman siya sa tinapay kasi nga Yustolepa. Ang gulo no? Tapos ayan palang hawak ko, canely o yung sa English natin ay cinnamon powder. Napakabango, sobrang sarap. Naalala ko tuloy yung tinapay ng cinnamon. So, hindi ko na matandaan kung pagkatapos bang i-microwave o bago i-microwave, dun siya bubudburan ng cinnamon. Basta ang ginawa ko na lang, binudburan ko na ng cinnamon bago ko pa ilagay sa microwave oven. At niluto ko na nga siya sa microwave oven kasama yung cinnamon roll. Binudbud ko na. Alam nyo, habang iniinit siya ng microwave, napakabango sobra. Siguro nga dahil dun sa cinnamon. Pero habang iniintay natin yan, gawa muna tayo ng coffee. So, may nabili kasi ako ng coffee doon sa store namin. Ganun kasi yung ginagamit namin. Ayan siya yung Lofbergs. So, masarap siya at dark roast siya ng mga level 4. Tapos, kahit may pansala yung coffee maker namin, bumili na rin ako ng pusi or kung tawagin nila, yung parang pangsala na papel para hindi sumama yung mga bubuo ng coffee. Ang sarap-sarap talaga ng coffee nila dito. Napakatapang na parang barako. Ayan siya. So, supot na papel siya tapos ilalagay mo siya dun sa loob. Saka mo ilalagay yung coffee. Kung makikita nyo, meron na talagang pansala yung coffee maker namin. Dinoble ko lang talaga para din hindi laging madudumihan yung pinakapansala. Huwag kayo magtaka kung cappuccino yung nilalagay ko ha. Kasi sinalin ko lang sa lagayan kasi nga ubos na yung dati kong kape na cappuccino. So, nilagay ko na lang dyan kasi wala naman akong nabili na lagayan ng kape. Kaysa naman na nandun lang siya sa loob ng plastic. Tapos, tinubigan ko na rin pala siya ng level 2 or level 3. Ganito talaga sila magkape dito guys. Gumagamit talaga sila ng coffee maker kasi karamihan sa kape nila ay yung sinasala talaga. Napakabihira ng gumagamit sa kanila nung kape na nilalagay na lang sa mainit na tubig katulad ng nakaugalian natin. So dito gumagamit talaga sila ng coffee maker. Tapos ayan, inon ko na nga yan. Tapos kusa na nga babagsak yung kape dyan. At mamaya may ihahalo tayo sa kape na nabili ko yung flavor ng salted caramel. Instead na ilalagay natin ay gatas, yun yung lalagay natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hinahalo nila sa kape. So ang pinili kong flavor ay yung salted caramel. Tapos oat drink na rin yan. So, meaning meron na rin siyang oatmeal. Ayan, at tapos na nga yung kape natin. At sinalin ko na siya sa baso. Tapos niyan, ilalagay na natin yung ating nabili na salted caramel na pinanlalagay talaga sa coffee. Tapos, tanggalin na rin pala natin sa microwave yung niluto natin na Yustolepa. Ayan, ganyan pala yung itsura niya. Naging flat kasi nagmelt. Tapos, alam nyo ba, sobrang bango. As in, amoy na. Sobrang bango niya. Nangangamoy siya sa buong bahay namin. Tapos, ito na siya. Tadan! Tapos, may coffee. Tapos, yung ating tinapay. Napakasarap niya, guys. Sobra. Hindi ko alam na ganito pala kasarap yung tinatawag nilang Yustolepa. Ayun lang guys, syempre dahil nasa ibang bansa tayo, kailangan natin ding makaugalian or makasanayan yung mga kinakain nila dahil wala talaga kami nakikita dito na Filipino food sa probinsya, nasa city talaga lahat. Thank you guys!